Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Ang Mahal Ko sa Buhay na Betray Niya Ako. So, ah, isang season sa buhay ko, itong tao nagamit ni Father God para makita ko yung kasalanan ko at magsisi ako. Pero, just because nagamit siya ni Father God, hindi ibig sabihin para sa akin siya, itong taong mahal ko. Uh, na betray niya ako kasi akala ko mahalin niya ako. Katulad dati when bata pa kami. Pero hindi eh. Namahal niya ako kung kasama ko siya, maging worldly ang buhay namin. Actually, naturo niya sa akin ang daming mga masamang isip at kasalanan, especially sa sexual immorality. And there's things that ayokong malaman yun eh. Pero kasi kasama ko siya parati for a season, na reveal ni Father God sa akin anong ang puso niya. And lately, bumalik siya ulit sa buhay ko. At gusto niya i-befriend ako. Kasi nami-miss niya ako eh. So, sabi ko, busy ako. And I just made many excuses. And it's because alam ko yung puso niya, napakita ni Jesus Christ sa akin yun, that hindi siya tamang kaibigan sa akin. And I put a boundary sa relationship namin para malaman niya, at that's good na accept niya that hindi siya pwede mag-cross sa boundary. Kasi disrespect na yon, at I'll have to do something about it, and it might worsen or break our relationship, and ayoko naman ang mangyari yon. Gusto ko merong peace sa lahat ng mga taong na meron akong friendship with, relationship with. Pero itong video is a warning that just because nagamit sila ni Father God para tulungan ka, makita mo ang katotohanan, doesn't mean yung tao para sa'yo, para sa yung kaibigan or mahalin. Okay? Kasi kailangan meron kang wisdom din and discernment. Malaman mo ano talaga ang puso nila. Mahal ba nila talaga si Jesus Christ? Kung oo, sundin nila ang kalooban ng Diyos. Pero itong tao, hindi. Gusto niya maging worldly, ano yung gusto niyang gawin, ayaw niya mag-preach tungkol kay Jesus Christ, yung buhay ng niyang gusto niyang sabihin tungkol sa kanya at sa pamilya niya. And hindi yun yung will ni God sa aking buhay. So, na-cut ko yung relationship na merong boundary lang. Wala na yung noon na vibes kami, you know? So, this is yung testimony ko now. And sana natuto kayo at i-share nyo tong message para malaman ng mga taong iba na hindi lahat ng tao pwedeng pumasok sa buhay mo na kaibigan mo. Kasi they will destroy yung good morals mo, yung lahat na yung blessing ni Father God para sa iyo. Kasi alam niyo, maganda ang yung plans ni Lord sa ating buhay. 'Di ba sabi sa Bible, I have great plans for you, plans of a hope and future with me. So, kung
i-invite mo yung mga taong na yung kaibigan ko noon na masama, then it will destroy ang blessings ni Father God para sa akin. Imagine, kung kasama ko siya, hindi ako pwede mag-videotape ng ganito. Kasi, I'll be enjoying with the person ng kain dito, maglakwatsa dito, um, do many things. You see, worldly things. Nothing about Jesus Christ. And then mamaya, when mamatay ako, hindi ako kilala ni Jesus Christ. Hindi ako papasok sa langit. Even though kung si Jesus Christ ang Panginoon ko, ang tagapagligtas, pero sabihin niya sa akin, hindi mo nagawa ang kalooban ng Ama ko. So, kasama ko yung kaibigan ko sa impyerno kasi siya din ayaw magsisi, ayaw niyang gawin ang kalooban ng Diyos. So, sana na isip nyo to, na buksan ang isip nyo at puso nyo, malaman ang katotohanan. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.